Masigla at masagana ang Barangay 2 noong nakatira pa roon ang dalagang si Lani. Isa ang kanilang barangay sa pinakaligtas at payapang barangay sa probinsya ng Bacolod. Marami rin ang mga dayuhan mula sa ibang bansa ang pansamantalang tumigil sa lugar, gawa ng katabi lang ng barangay ang dagat. Bukod sa kagandahan ng lugar, mababait at masayahin din ang mga nakatira roon. Nagbibigayan ang mga tao. Hindi pa uso ang tsismis sa kanila. Ang mga tao pa roon ay marurunong manahimik, lalo na kapag may nangyayaring hindi maganda. Lunes ng hapon noon, abala ang dalagang si Lani sa pagbabalat ng saging. Lulutuin niya kasi yun at gagawing banana Q na kanya rin namang ilalako. Ang pagtitinda ng banana Q ay siyang naging hanap buhay ng babae. Nakilala siya ng mga tao at ilang dayuhan bilang pinakamasarap na banana Q. Kapag si Lani ang naglalako, hindi malabong maubos kaagad iyon bago pa man sumapit ang gabi. Oh, anak, patatapos ka na ba riyan? Para naman makapagpahinga ka na muna. Kanina ka pa nakaharap dyan sa init. Nasa bakuran sila ng mga sandaling iyon. Doon din nakapwesto ang kanilang lutuan. Kasama ni Lani ang kanyang nakababatang kapatid na si Alvin. Ayos pa naman ako, ma. Malapit na rin matapos ito. Konti na lang naman ang lulutuin namin at siguradong maglalako na kami ni Alvin. Ano ko, sasama na naman pala yung kapatid mong yan. May kailangan na naman sigurong bilhin ang mohong na to kaya e-extra na naman sa'yo. Ang galing mo, ma. Paano mo nalaman? Hoy, Alvin, abay kilalang kilala na kita. Kahit yung pagkabuhol-buhol ng bituk at amoy ng utot mo, alam ko, kitang-kita sa mata mo eh. At saka, abay hindi ka naman tutulong sa ate mo kung wala kang kailangan. Ayos na yun, ma. Kaysa naman hingi lang ng hingi kahit wala namang ginagawa. Oh, di ba? Tama si ate. Swerte nga kasi si ate kasi may kasama siyang gwapo. Tsaka, tingin ko, takaw tingin ako sa mga customer na babae, no? Ay nako, binuhat na naman ang sariling bangko. Magsiba ka na nga lang, humihina na ang apoy. Lumipas ang ilang minuto ay tuluyan na ngang naluto ang mga banana Q. Inilagay nila iyon sa bilao pagkatapos nagpaalam na rin kay Aling Gina. Mag-iingat kayo ha, huwag masyadong papagabi. Opo ma. Napangiti na lang ang matandang si Aling Gina. Hindi ito makapaniwala. Malaki na ang kanyang dalawang anak. Parang kailan lang kasi, buhat-buhat niya pa si Alvin habang si Lani naman nakakapit pa sa kanyang kamay. Samantala, naglakad na rin ang mag-ate para ilako ang tinda nilang banana Q. Nang madaanan nila ang bilyaran, ay nangalahati agad ang kanilang tinda. Marami kasi sa mga customer na lalaki roon ang nahuhumaling kay Lani. Siya rin kasi ang tila tinaguri ang crush ng bayan. Ayos talaga ha. Wala pang 20 minutos, kalahati na lang. Iba ka talaga ate. Sana huwag kang papangit ha. Patawa-tawa pa si Alvin habang bitbit ang bilao bilang dala. Masarap din kasi ang luto natin kaya binabalik-balikan. Walang kinalaman ng kagandahan ko rito, no? Nagpatuloy ang dalawa hanggang mapadaan din sila sa sabungan. Maraming tao noong mga sandaling yun dahil may mga dumarayong galing pa sa ibang barangay. Pinakyaw ang kanilang mga tindang banana Q. Nagtira lamang si Lani ng 2 stick na banana Q para sa kanyang special na customer, ang dayuhang si Iban. Mapalad ang mga ngiti ni Alvin noon dahil siguradong mapapaaga ang uwi nila. Ibig sabihin lang nun, mapapaaga rin ang kanyang sahod. Bakit di mo pa pinaubos lahat ate? Ititira mo naman siguro yun para dun sa Amerikanong yun, no? Evan ang pangalan niya. Palagi mo na lang nakakalimutan. Sabihin mo nga sa akin, may namamagitan ba sa inyo ng Eva na yun? Natawa si Lani sa sinabi ni Alvin. Ano ka ba? Siyempre wala. Lagi lang ako nagtitira para sa kanya.
Kasi alam ko na mahilig siya sa banana Q. Isa pa, mabait siyang tao. Naalala mo ba nung tinulungan niya si Mama sa pagbubuhat dun sa mga pinamili? Naalala ko pa yun ate. Pero nakaraang buwan pa yun ah. Oo nga, nung nakaraang buwan pa, hindi ba uuwi sa Amerika ang iba na yan? Ayon sa kanya, gusto niya parang magbakasyon dito sa atin. Magsasalita pa sana si Alvin nang may makabanggaan ang ate niya na isang lalaki. May katangkaran ang lalaki at gwapo. Noong una, inakala nilang dayuhan ito kung hindi pa ito nagsalita. Paumanhin, hindi ako nakaiwas. Ayos lang, hindi naman ako nasaktan. Pinagmasdan ni Alvin mula ulo hanggang paa ang lalaki. Sa pormahan lang, alam ni Alvin na may pagkawerdo ang lalaki. Maluwang kasi ang suot nitong damit at pantalon. Sa susunod tumingin ka sa dinaraanan mo ha, pasalamat ka. Hindi nasaktan ng ate ko, kung hindi. Alvin! Nanahimik agad si Alvin nang sawiin ito ng babae. Pasensya na uli. Sa susunod, itutuon ko ng atensyon ko sa daan. Alfredo nga palang pangalan ko. Sa tingin ko na sa 20 ka pa lang. Ganun din ang edad ko. Medyo namangha si Lani dahil nagawang hulaan ng binata ang kanyang edad. Ang galing mo naman! Paano mo nalaman? Kita sa mukha ni Lani ang saya habang kausap ang lalaki. Napailing naman si Alvin dahil nagiging utu-utu naman ang kanyang ate. Si Lani kasi yung tipo ng tao na madali lang kaibiganin dahil madali rin itong magtiwala sa tao. Habang si Lani ay namangha sa sinabi ng lalaki, napangiwi naman si Alvin. Sige nga, hulaan mo nga kung ano mangyayari bukas. Tumingin ng seryoso si Alfredo kay Alvin. Kusang dumarating ang pangitain na hindi inaasahan. Hindi ito basta-basta magagawa kapag ginusto mo lang. Sus, kunwari lang naman yun para makapagpapogi kay ate. Alvin? Hindi mo pa sinasabi ang pangalan mo. Ay, oo nga pala. Lani Lin ang pangalan ko. Pero pwede mo naman akong tawaging Lani. Ang ganda ng pangalan mo. Parang ikaw. O sige na, alis na kami. May pupunta pa kami ni ate. Doon sa special someone ni ate. Special someone? Hindi makasagot si Lani nang hilahin siya paalis ng kapatid. Nakita nilang kumakaway ang lalaking si Alfredo habang sila ay naglalakad papalayo. Ikaw ata ang bilis mo magtiwala. Mamaya niyan, masamang tao yun. Ikaw naman, Alvin, ang bilis mong manghusga. Hindi mo nga kilala ang tao eh. Ang kulit mo naman. Ako yung 18 years old dito pero parang ako yung 20 years old. Napailing lamang ang binatang si Alvin. Makalipas ang ilang sandali ay nakarating na rin sila sa tapat ng apartment ng dayuhang si Ivan. Sakto namang palabas na ng bakuran ang binatang kano. Oh, nice to see you again, Lonnie. How are you? Ngumiti ng malapad ang dalaga habang si Alvin naman ay nagtatago sa likuran ng babae. Ngumiti ng malapad ang dalaga habang si Alvin naman ay nagtatago sa likuran ng babae. Hindi niya kasi alam kung paano makikipag-usap gamit ang wikang Ingles. I'm fine, thank you. By the way, here's the 2 banana Q. Tinira ko yan. I saved this too, just for you. Napahawi sa buhok ang binatang kano. Kitang-kita ang pamumula nito sa muka dahil sa kaputian nito. Oh, I'm so touched. You're so very sweet. You know, I love bananas so much. Thank you. Here is my payment and give the change. Thank you so much. Oh, wait. He's your brother, right? Kainis, napansin pa ako. Yes, he's my younger brother. Hey there! How are you? Siniko ni Lani ang binata para piliting makipag-usap dahil ayaw naman ni Alvin na magmukha siyang bastos. Nilakasan na lamang niya ang kanyang loob. I'm fine, thank you.
Oh, what's your name? My name is Alvin. Are you studying or working like your ate? I'm studying, but today and tomorrow and another many tomorrow is vacation, summer. Yeah, we are vacation, so I don't studying. While I'm not study, I'm helping my ate to work with Banana Q and earn money too. Because sooner I will build my own family. Many family. Natawa ang binatang si Ivan habang napakamot naman sa ulo ang kanyang ate. Parang kakain naman sa lupa ang binatang si Alvin, lalo pat narinig iyon ng isa pang Amerikanong napadaan. I get it. You're on vacation now and you're helping your ate to earn money so you can buy what you want except your family because you're too young. And money can't buy family. Parang tanga si ate. Tumawa ka rin, no? Dapat kasi itong mga dayuhan na ito matutong managkalog. Sila yung dayuhan dito tapos tayo pang mag-a-adjust. Alvin, bibig mo. Don't get mad, Alvin. I'm just happy for Lani. Seeing her with someone who can help her to make feel better. I remember my first time here. I'm so worried for Lani because... Napatigil ang sasabihin ng kano nang may isang ali ang nadapa sa kanilang harapan. Takot na takot ang ali. Tutulungan sanang tumayo ni Ivan at Alvin pero umiwas sa kanila ang babae. Anong problema mo, ate? Tell us the problem so we can help you. Ay, hindi! Hindi! Demonyo siya! Nakikita niyang mangyayari! Nakikita niya! Nagkakatotoo! O kayo! Huwag niyo siyang kakausapin! Malas siya sa buhay nating lahat! Magiging magulong barangay 2 ngayong nandito na siya! Maya-maya lamang ay may mga dumating na ring mga tanod. Nalaman nila Lani na ang babae pala ay may problema sa pag-iisip. Tulong-tulong ang 4 na lalaki na kunin ang babae bago ito umalis. Nag-iwan pa ito ng salita kay Lani. Ikaw, babae ka! Mag-iingat ka! Tuluyan nang nailayo ang babae sa kanila. Umiling na lamang si Alvin. Try to understand her. She's mentally challenged. Yeah, you're right. By the way, Lani, are you free tonight? I just want to be with you later, if that is okay with you. She is not okay with you. She is busy person at night. And my mother will angry if my ate go outside when the son is sleeping. I understand. Maybe I will go directly to your house and formally ask permission from Aling Gina. No need. That's great. Okay, see you later. We need to go home. Naglakad palayo ang magkapatid habang kumakaway pa ang kano na si Ivan. Bakas na bakas sa mukha ng babae ang labis na kaligayahan. Itong si ate gustong gusto rin. Evan is a good guy. Magtagalog ka nga. Wala na si Ivan. Basta, maging mabait ka sa kanya. Wala naman siyang ginagawang masama. Hindi ako sanay na may ibang lalaki sa buhay mo. Maliban sa amin ni Papa, no? Kailangan mo nang masanay ngayon pa lang. Malay mo, sa susunod na taon, ikasal na ako. Ewan ko sa'yo, ate. Basta huwag mong kalilimutan ng sahod ko, para wala tayong problema. Masayang naglakad pa uwi ang magkapatid. Nang makauwi na sila, ay hindi mawala sa isipan ni Lani ang sinabi ng ali sa kanya. Kahit pa man may sakit iyon sa pag-iisip, hindi niya maiwasang hindi kabahan. Sa pakiramdam niya, parang may gusto talagang sabihin ang ali na yun. Samantala, nang sumapit na ang gabi, ay pumunta nga si Ivan sa bahay nila Lani. Ito ay para magpaalam ng normal ang dayuhan sa mga magulang ng dalaga. May mga dala pa itong prutas na nakalagay sa maliit na basket.
Lumapad ang ngiti ng ginang na si Aling Gina nang makita si Ivan na nasa labas. Simple lang ang pananamit nito, pero makikita ang pagiging elegante at desente nitong tao. Ay, Diyos ko! Napakagwapo naman ng taong nasa labas. Lani, bilisan mo na riyan. At hinihintay ka na yata ng lalaking ito. Lumapit si Ivan sa pintuan at hinarap si Aling Gina. Good evening, tita. I just want to ask your permission. No, it's okay. Lani already told me that, so my answer is yes. Napangiwi naman si Alvin na nasa gilid habang nangunguya ng tinapay. Ito naman si mama hindi malang humindi. Payag agad, pambira. Bata ka pa, Alvin. Hindi mo pa maiintindihan ang mga ganitong bagay. Ma, 18 na ako. Mas matured pa nga ako mag-isip dyan kesa kay ate. Don't worry, Alvin. I will take care of your sister. Ngumiti pa ang Kano na siya namang kinairita ni Alvin. Hindi kasi talaga siya boto sa Kano na yon. Bukod kasi sa mahirap itong kausapin, ayaw din ni Alvin na mahaluan sila ng ibang lahi. Make sure that my ate will safe with you. If my ate is dangerous, your life will become in danger too. Mark my word. Oh, okay, I remember that. Ay, Diyos ko! Akala mo naman talaga kung sino itong batang ito. Alvin, mabuting tao yan si Ivan. Ivan, just with my daughter. Bring her home safely, okay? Ilang sandali pa'y natapos na rin mag-ayos ang dalagang si Lani. Tila humikinang ito sa kagandahan. Napanganga naman ang dayuhang si Ivan. Sa palagay ng Kano, yun na yata ang pinakamagandang babaeng nakita niya sa Barangay Dos. Oh my God! You're so beautiful, Lani. Lumapit si Lani sa kanila habang nakasuot ng pulang dress. Todo makeup din ito at talaga namang naka-cutics pa ang mga kuko sa daliri. Okay. You two may go now. Take care and enjoy. Thank you so much, Project Trust. I will take care of your daughter. Umalis na rin ang dalawa. Nakakapit pa ang babae sa lalaking si Ivan. Mga ilang minuto lang ang nakalilipas. Nakarating na rin sila sa dalampasigan. Umupo sila sa buhanginan habang hawak ang tig-isang beer. Evan, are you sure you like here? Yeah. Don't you like the ambience? No. I just thought that, we're going to bar, so I wear my dress. Oh my God, I'm sorry, but this is the spot I want to. No, it's okay. It's my fault. Because I overreacted. Yung invitation mo. Yeah, it's my fault. If you want, after this drink, we can go to bar near our barangay. Wait. Natigil si Ivan sa pagsasalita nang may makita itong lalaking nakatayo sa gilid ng puno ng niyog. Nakatingin iyon sa kanila. Kaya naman, nakaramdam ng pagkailang ang dayuhan. What's the problem? That guy, you know him? Tiningnan din nila ni ang lalaki. Hindi man lang ito gumagalaw. To darkness. I can't recognize him. Stay here. I'll talk to him. Naiwang mag-isa si Lani sa kanyang kinauupo ang buhangin. Paglapit ni Ivan doon, kinausap nito sandali ang lalaki. Pagkatapos ay umalis na rin ang lalaki at binalikan na rin siya ni Ivan. Who's that? Stranger, he's just viewing. Never mind him. Nagpatuloy ang dalawa sa pagkukwentuhan. Pagkatapos ay nagpunta sila sa maliit na bar na di naman kalayuan sa kanilang barangay. 11:00 lang matapos sila roon. Hindi naman gaanong nag-inom ang dalawa roon. Nakipagsayawan lang sila at kantahan. Dahil alanganing oras na rin ng gabi,
ay wala na rin silang nakasabay na tao sa daan. Basayang nagkwentuhan na lamang ang dalawa kahit parang halos dumugo na ang ilong ni Lani. Mga ilang sandali lang ay sabay silang napalingon sa likuran. Nakaramdam kasi sila na para bang may tao sa halamanan. Oh, what's that? I don't know. Mula nang maramdaman nila iyon, napapadalas na ang paglingon nilang dalawa. May konting kaba na rin silang nararamdaman. Who's there? Why are you following us? Walang tumutugon, pero naririnig nila ang mga kaluskos sa gilid ng halamanan. I think we can go past na. Agad na kinuha ni Ivan ang kamay ng dalaga at tumakbo sila. Tila sumasabay na rin sa kanila ang sumusunod. Nang mapalingon sila ni sa itaas, nakita niyang may malaking ibon na lumipad patungo sa kabilang puno. Nalito ang dalawa kung anong klaseng ibon iyon, pero isa lang ang alam niya, hindi iyon normal. Nang matanaw na nila ang arko ng kanilang barangay, nakahinga na rin ng maluwag si Lani. Napatigil sa tapat habang hingal na hingal. Oh, you okay? Yeah, but I saw a bird there. A big bird with large wings. Are you sure that's a bird? What do you mean? Are you familiar with the aswang? Nagtaka si Lani sa sinabi ng binata. Para kasi sa kanila, bihira lang naman kasi sa mga turista ang may alam sa mga urban legend ng Pilipinas. Yeah, I know that. You think that's aswang? Natawa si Ivan. Oh, that's ridiculous. Let's go. Ihahatid na kitang. Nakauwi ng ligtas ang dalagang si Lani sa tulong ni Ivan. Masaya naman si Lani sa kanilang pinagsamahan kahit pa nagkaroon ng kaunting katatakutan. Pagpasok ni Lani sa kanilang bahay ay naabutan niya ang amang si Dante na nagkakape. Nakatingin iyon sa kanya ng seryoso. Hi, Pa. How are you? English ka ng English dyan. Kasasama mo dyan sa kanuna yan. Saan ka ba naman galing? Uwi ba naman ito ng matinong babae? Ang 11:11 na ng gabi. Kalmado lang naman si Mang Dante. Hindi naman ito mukhang galit, bagkus mababa ka sa mukha nito ang labis na pag-aalala. Masyado kasing maselan ang lalaking si Dante pagdating sa nag-iisa nitong anak na babae. Ingat na ingat siya dito. May mga pagkakataon nga na mas may pakialam pa ito kay Lani kesa kay Alvin. Nagkasiyahan lang naman kami ni Evan, Pa. Nagpaalam naman ako at saka pinayagan naman ako ni Mama. Pasensya na po kung hindi ko na po kayo nahintay para po makapagpaalam. Humigop ng kape si Mang Dante. Nakadikwatro habang nakaupo sa katre. Wala namang problema sa akin kung magkanobyo ka. Nasa tamang edad ka rin naman, di ba? Nakapagtapos ka rin naman ng koleyo. Baka sa susunod na buwan magtrabaho ka na rin. Pero ang ayoko lang yung ganito. Gabi ka nang umuwi. Kung kailan tahimik ng paligid. Alam mo ba kung gaano kadelikado ngayon sa probinsya natin? Napayuko na lamang ang babae habang nilalaro ang kanyang kulay pulang daliri. Marahil hindi nyo pa alam. At huwag nyo na lang din munang ipagkalat ha. Doon kasi sa imbakan namin ng karne sa trabaho ko, may nakitang aswang. Agad na nagtayuan ang balahibo ng dalagang si Lani. Hindi na nito napigilan ang mabilis na pagtibok ng puso niya. Oh, bakit? Akala mo ba sinasabi ko lang ito para matakot kang lumabas ng gabi? Kahit pumunta ka pa sa trabaho ko, maririnig mo lang doon ay kwento tungkol sa aswang na nakita namin. Pa, paano ba nakarating ang aswang na yun sa inyo? Kung totoo man. Warehouse kasi ng karne yung trabaho ko, di ba? Ang mga aswang daw kasing yan, karning hilaw ang kinakain. Yung isa naming kasabahan, siya mo yung nakakita. Tinawag niya kasi kami at pasimple naman kaming nanood.
kung paano tapyasin ng aswang yung karne ng baboy na nakasabit sa bakal. Maitim ang balat tapos parang luluha na ang mata. Tapos parang may kung ano siya sa likod. Pakpak ata yun. Basta Lani, nakatatakot. Kanina lang yan nangyari pa? Kahapon pa ng gabi. Pauwi na kami noon. Namutla ang dalaga sa kanyang narinig. Yun din kasi ang unang pagkakataon na narinig niyang nagkwento ang kanyang tatay tungkol sa aswang. Kapag si Mang Dante ang nagkukwento, kapani-paniwala talaga. Hindi lang sa trabaho namin meron. Sa kabilang barangay, may inaswang daw na buntis. Muntikan na raw madali yung buntis. Pumasok na raw sa bahay. Ang maganda lang sa nangyari, dumating yung asawa ng buntis. Kaya umalis lang yung aswang. Ay Panginoon ko, bakit kaya nagsisilitawan ng mga aswang dito? Wala namang aswang sa probinsyang ito dati. Hindi na nakapagsalita si Lani, nanahimik na lamang siya habang pinakikinggan na lamang ang sinasabi ng ama. Sige na Lani, magpahinga ka na ha, kay bukas ng hapon aalis tayong kasama si Alvin. Huwag kang magtanong kung saan tayo pupunta, basta aalis tayo. Hirap makatulog ang babaeng si Lani ng mga sandaling yun. Mabilis na nabura ang kaligayahang dulot ni Iban. Napalitan na lamang ito ng kababalagan sa kanilang isipan. Bumangon na lamang saglit ang dalaga at dinampot ang kanyang paboritong pocketbook habang nakahiga katabi ng kanyang ina. Napatingin siya sa bintana. Nakabukas pa kasi iyon para makapasok ang sariwang hangin. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, lumapit ang dalaga roon, dala ang pocketbook. Sumilip siya sa labas. Napapikit pa siya nang may maaninag na anino na nagbumula sa bubungan. Pero pagdilat niyang muli, wala na ang anino. Guni-guni ko lang yata. Mukhang kailangan ko na talagang matulog. Isinarado na lamang ni Lani ang bintana sa kapilit na makatulog. Kinabukasan, mag-aalas 9 na nang magising si Lani. Ang madaldal na ina sa kanilang maliit na sala ang gumising sa natutulog na diwa ng babae. Kausap na kasi ng kanyang ina ang kakilala nitong kapitbahay. Ay, nako! Kung totoo nga yung haka-haka, ay delikado na palang lumabas sa gabi. Siguro, hintayin na lang natin ang barangay natin kung anong gagawin nilang aksyon. Sige na't mamamalengki lang ako, ha? Umupo si Lani sa kama at papikit-pikit mata pa. Kay aga-agang daldal mo, ma. Ano bang pinag-uusapan ninyo? Bumuntong hininga ang ginang habang nakapamewang sa harapan ng lamesa. Ay nako, may isang lalaki raw kasing nakakakita ng hinaharap. Abay nakausap ng kapatid ni Finabuntes. Ang sabi daw ng lalaki, may mga ngaswang daw sa barangay natin. Aba, nagkatotoo nga. Yung lalaki daw na yun ay totoo talagang nakakakita ng hinaharap. Sabi pa nga daw ng isang lalaki, may mamamatay raw na alagang baka mamayang gabi. At aswang lang daw ang gagawa nun. Kaya nga yung may mga alagang baka, inilagay na nila sa bakura nila dahil sa babala nung sinasabing lalaking yun. Nakakakita ng hinaharap? Naalala bigla ni Lani ang lalaking si Alfredo. Malakas ang kutob niyang yun ang tinutukoy ng kanyang ina at ng iba pang naroroon. Matapos ang pag-uusap na yun, lumabas si Lani para bumili ng makakaing almusal. Malayo pa siya sa tindahan ay nakasalubong niya na ang lalaking si Alfredo. Wala pa ring emosyon ang mukha ng lalaki. Werdo pa ring tingnan. Lani, magandang umaga. Hindi alam ni Lani ang sasabihin, kaya ngumiti na lamang siya. Nakaramdam din siya ng pagkailang. Nabalitaan mo na ba ang nangyari sa buntis? Nakita ko yun sa panaginip ko. Kanina, may pangitain uli ako. Lani,
lumayo ka muna sa lugar na walang gaanong tao. Kung alis ka man, dapat may kasama kang magpoprotekta sa'yo. Nakita ko yun sa vision ko. Babae naman ang porterya ng mga aswang. Tama. Mababalot ng katatakutan ng barangay na ito dahil sa kanila. Dahil sa mga aswang. Alfredo, nakakatakot naman yung sinasabi mo. Nakakatakot? Pasensya na. Pero ito mga sinasabi ko, nagsisilbing babala lang para sa lahat. Kung hindi kayo maniniwala, baka mahuli ang lahat. Sige na Alfredo. Bibili pa ako ng pang-almusal. Nasa peligro ang buong barangay ninyo. Kailangan nyo nang kumilos bago pa maging huli ang lahat. Ngumiti na lamang si Lani ng pilit, saka naglakad papalayo. Nakatingin pa sa kanya ang lalaki. Palagay niya, si Alfredo ang nakita ni Ivan noong nasa dalampasigan sila. Walang tindang banana queue si Lani noong mga araw na yun dahil nga aalis sila. 3:00 ng hapon ay nakapaganda na rin ang dalaga. Nakabihis na rin si Mang Dante. Ang tangi na lamang nilang hinihintay ay si Alvin. Nak, ayos ka lang ba? Kanina ko pa napapansin magulo ang utak mo. May iniisip ka ba? Wala naman pa. Sigurado ka ba? Hinawakan pa ng lalaki ang anak sa magkabilang pisngi. Ayos lang ako pa, pero napapaisip lang ako. Tungkol saan? Sa aswang? Tumango ang babae. Bakas pa rin ang kaba sa mukha nito. Wag na munang masyadong isipin yon. Wala pa naman sa atin yun, anak. Tsaka kung pupunta yon, nako, maraming barumbadong lalaki ang tutugis sa kanya. Hindi pa ba nakwento sa'yo ni Mama yung nangyari? Yung kapatid kasi ng kakilala niya na buntis, inaswang. Tapos, may isang lalaki raw na nakakakita ng hinaharap. Nakita ng lalaki sa vision niya na may mga aswang daw na manggugulo rito sa atin. Hindi kaya magkatotoo? Kasi yung sinabi ng lalaki, nagkatotoo dun sa buntis Alam mo anak, ang aswang, totoo yan. Pero yung ganyang hula, nakakakita ng hinaharap, nako malabo yan. Diyos lamang ang pwede makagawa niyan. Huwag mo muna yung masyadong isipin. Basta ang sinasabi ko sa'yo, huwag kang uuwi ng alang-aling oras. Teka, ang tagal naman itong si Alvin. Mukhang nagdadasal pa sa banyo. Naiwang nakatayo si Lani sa kabilang pintuan. Pinilit na lamang niyang ikonsidera ang punto ng kanyang ama. Nang sa ganun, mabawasan kahit papano ang kanyang pag-iisip. Makalipas ang ilang minuto, umalis na rin sila ng bahay. Habang nakasakay ng tricycle papunta sa bayan, ay nagsalita si Alvin. Ate, nakita ko kanina si Ivan. Naglalakad siya tapos nakasimangot. Nag-away ba kayo? Ha? Hindi Buong maghapon ko na siyang hindi nakakausap. Alam mo naman, nakakapunta lang naman ako sa apartment nila kapag nagtitinda tayo. Basta, ayoko sa taong yun. Pagdating nila sa bayan, tuwang-tuwa si Lani at Alvin. Sahod pala ng kanilang ama. Binilhan ni Mang Dante ng bagong dress ang dalaga, habang si Alvin naman, binilhan din ng bagong sapatos na itim at pantalon. Nalalapit na rin kasi ang pagbabalik nito sa paaralan. Kumain din sila sa paborito nilang kainan pagkatapos nilang mamili. Nasa kasagsagan sila ng pagkain nang marinig nila ang usapan ng dalawang manong sa kabilang lamesa. Ewan ko naman kasi sa anak kong yan. Alam niya naman na wala siyang kasamang lumabas. Lumabas pa talaga ng alauna. Mabuti na lang kamo may dumaang truck. Ayun, naitakbo siya sa ospital. Alay pare, alay, buntis yata yung anak mo kaya nilapitan ng aswang. Buntis? Tomboy ang anak ko. Ay, oo nga pala. Napatigil ang mag-ama sa kanilang pagmuya. Hindi inaasahan ni Lani na hanggang sa bayan ay nakarinig sila ng ganung klaseng usapan. Isa lang ang naisip ng babae. Laganap na talaga ang aswang kahit saang parte ng kanilang probinsya. Puro aswang na lang naririnig ko kahit saan pumunta.
Nakakatakot ba talaga ang mga aswang para pag-usapan ng ganyan? Gumisi lamang si Mang Dante. Nakakita ka na ba ng aswang? Hindi pa, pero bakit? Kapag nakakita ka ng aswang, baka habang buhay mong maging bukang bibig. Bakit? Nakakita ka na ba pa? Oo, sa trabaho namin nung nakaraan. Sobrang nakakikilabot. Bakit ang mukha? Mas pangit pa sa mga nanliligaw sa mama mo. Kahit sino magaling na pintor, hindi susubukang ipinta yon. Huminga ng malalim ang dalagang si Lani. Pa, kung ayos lang, wag na natin pag-usapan ng aswang. Nagkatinginan si Mang Dante at Alvin. Nagkasundo ang dalawa kung kaya't nanahimik na lamang sila. Ginabi ang mag-ama sa daan dahil kung saan-saan pa sila pumunta. Bukod pa roon, naging pahirapan din ang sasakyan. Pero maswerte naman sila nang may napakiusapan silang tricycle driver. Dakong 7:00 na ng gabi nang makauwi silang tatlo. Wala si Aling Gina sa bahay. Nakakandado ang pintuan, kaya naman tumambay muna ang tatlo sa bakuran. Lani, pahanap nga muna sa nanay mo sa kabilang bahay. Baka nandun na naman. Gusto ko nang mahiga eh. Sasamahan ko na si ate. Aba, mabuti pa nga. Pinuntahan nila ang bahay ng kaibigan ng kanilang ina. Pero bigo sila dahil wala naman iyon doon. Kaya naman, naglakad pa sila patungo naman sa iba pang bahay. Pero bago sila makarating doon, may nadaanan silang isang bahay na may ingay sa loob. Naririnig mula sa labas ang babaeng umiiyak na para bang takot na takot. Ate, ano kaya yun? Masama ang kutob ko, Alvin. Tumawag na tayo. Hindi na siya ni Alvin nang makita ang lalaking lumabas sa bintana ng bahay. Nagtago sila sa halaman habang nakasilip doon. Lumabas ang lalaki sa bakuran. Tumingin-tingin pa sa daan kung may ibang tao. Maya-maya lang, bigla na lamang iyong gumapang paalis. Tila may bumarang bato sa lalamunan ng magkapatid nang mapagtantong aswang pala ang lalaking iyon. Wala na rin ang iyak at sigaw ng babae sa loob, kaya nasisiguro nila may nangyari ng hindi maganda sa babae. Umalis na tayo. Kailangan na natin makapagsumbong sa barangay. Totoong aswang yun. Mamaya na. Exciting kaya makakita ng aswang. Exciting na pinagsasabi mo. Baliw ka ba? Hindi nga natin alam kung anong nangyari sa babae sa loob ng bahay. Tara na kasi. Tara na. Wala nang nagawa si Alvin nang sapilitan siyang hawakan sa kwelyo at hilahin palabas doon. Kumaliwa sila ng daan patungo sa barangay. Nang makarating ay walang patumpik-tumpik na sinabi ni Lani ang nangyari. Noong una, nagkatinginan pa ang mga tanod habang ang kapitan naman ay napanganga na lamang. Wala ho ba kayong narinig? May aswang na pumasok sa bahay ng isang babae. May aswang! Hoy! Tila nabuhusan ng malamig na tubig ang mga yun, saka parang nakabalik sa katinuan. Ben, samahan natin si Lani. Ramdam kong totoo ang sinasabi niya. Dahil walang magandang nilalang ang magsisinungaling. Kilos! Kilos! Nakornihan man si Alvin at Lani sa kanilang narinig, hinayaan na lamang nila. Mabilis na umalis ang mga tanod at ang kapitan, kasama ang magkakapatid. Nang datnan nila ang bahay ng nasabi ng babae, namulagat ang mata ng lahat. Sa pintuan ay may nakandusay palang isang lalaki na duguan ang liig. Hinala nila, yun ang asawa ng babae. Nang pasuki naman ng mga tanod ang loob, halos masuka sila sa kanilang nakita. Wakwak ang tiyan ng babae. Dilat pa ang mata nito na nakalabas pa ang dila. Kap! Wala nang buhay dito! Parang nanghina si Lani sa mga sandaling yun.
Naisip niya kung mas maaga siguro silang napadaan doon, may pagkakataon pa sana silang mailigtas ang mag-asawa. Ayon sa mga tanod, hindi naman daw buntis ang babaeng biktima, kaya malaking palaisipan sa kanila kung papanong pati ang babaeng yun ay biniktima. Sa ideyang yun, napagtanto ni Lani na kahit hindi pala buntis, basta babae, siguradong delikado ang buhay sa aswang. Ano? May biktima ang aswang dito sa barangay natin? Gulat na gulat si Mang Dante nang ibalita sa kanya ni Lani at Alvin ang mga nangyari. Nasa loob sila ng bahay ng mga sandaling yun dahil nakauwi na rin si Aling Gina. Naku, totoo ba yan? Baka mamaya nagbibiro na naman kayo, ha? Pa, ma, totoo po. Sa katunayan, nandun pa nga po ang bangkay sa bahay nila. Hindi pa ho nakukuha dahil wala pa yatang mga pulis. Napakapit na lamang si Aling Gina sa braso ni Mang Dante dahil sa takot. Ito na nga ba yung sinasabi ko eh? Dapat talaga may gagawing aksyon ng barangay natin. Hindi na yan maganda. Mukhang pati nga sila kapitan takot din eh. Kanina nga halos magsusuka sila. May iba pang tanod, bigla na lang nawala roon. O Lane, ayan yung sinasabi ko sa'yo. Kaya buntis man o hindi, puntirya ng aswang basta babae. Kaya ikaw ha, wag na wag kang lalabas na mag-isa. Hanggat maaari, dapat kasama mo si Alvin. Nagmukha naman akong chaperon yan pa. Bas maayos yun, kesa naman mapahamak ang ate mo. Sabay-sabay silang napalingon sa labas nang makita ang humahangos na binata na si Ivan. Pagod na pagod itong huminto sa kanilang pintuan. Napatayo na lamang sila dahil sa pagkabigla. Ivan, why are you here? Is there something happen? No, I just want to make sure that you are safe. Agad na umarko ng ngiti ang mukha ng dalaga, pero agad din naman niyang binawi nang mapansing nakatingin ang ama. Don't worry, my daughter is safe now. Thank for your Alvin. Ano nga English nang napunta rito? Thank you for coming. Please come again. Lani is safe. Thank you for coming. Please come again. Nagkatinginan si Lani at Ivan, maging si Aling Gina ay naguguluhan din. I'm sorry. Papa said thank you for checking me. Don't worry, I'm okay. But I'm a little bit scared earlier. Huminga ng malalim ang kano, saka napasandal sa gilid ng pintuan. Glad to hear that. Wait, are you ligaw may anak? Ligaw? What is ligaw? Ligaw is lost direction. Kinurot ni Lani ang kapatid para manahimik ito. No, I'm not ligaw, Lani. I will guide her always so she can be safe. Napailing na lamang si Mang Dante dahil sa ginawang kalukuhan ni Alvin. Okay, you may go home na. Tumango naman ang kano, saka naglakad na rin ito. Kumaway pa ang lalaking dayuhan bago ito tuluyang nakalayo. Mukhang seryoso ang kano na yun, anak ha. Nag-aksaya pa talaga ng oras para pumunta rito, kahit alam niyang delikado naman. Magkaibigan lang naman kami ni Ivan, pa. Ilang araw ang nakalipas, mas lalong nabalot ng katatakutan ang kanilang barangay dahil kay Alfredo. Nagsimula na rin kasi itong magbigay ng babala sa barangay at sa ilang residente. Ayon sa lalaki, nagkaroon na naman daw ito ng panibagong pangitain. Isang babae raw ang kukunin ng mga aswang dahil ito ay ipakakasal isa sa mga aswang. Kung marami ang natuwa dahil sa nagsilbing paalala at babala ang pangitain di umano ni Alfredo, may mangilan-ngilan din naman na nagsabi,
Baka si Alfredo ang aswang dahil tuwing may sasabihin itong pangitain, talagang nangyayari. Narinig mo na ba ang usap-usapan ngayon, Dante? Alin ba, yung dun sa lalaki nakakakita ng hinaharap? Kung kailan aatake ang mga aswang? Oo, yun na nga. Alam mo ba, pinapaimbestigahan na siya nila kapitan. Aba, bakit naman? Dapat nga nagpapasalamat sila sa tao kasi nabibigyang babala ang mga tao nang sa ganon, makapag-ingat ang lahat. Ang sabi kasi ng karamihan, aba yung Alfredo daw na yun ang aswang. Kasi isipin mo, kapag may sasabihin siya, may nangyayari. Ay di kaya alam niya nang mangyayari yun. Kasi siya rin naman yung gagawa. Ay naku Gina, masama yan nagbibinta ka. Sige na nga at babalik na muna ako sa trabaho ko. Kukunin ko lang yung inutang kong karne. Wag na wag mong palalayuin ang anak mong babae, ha? 5:00 na. Malapit ng gumabi. Nakaramdam ng pagkabahala si Lani sa narinig niyang usapan ng kanyang mga magulang dahil kung totoo nga na si Alfredo ang aswang, ibig sabihin lamang pala noon ay nakaharap niya na ang aswang. Nagtindigan ang kanyang mga balahibo. Mas lalo tuloy siyang natakot na lumayo ng kanilang bahay. Mula na maging laman ng usapan si Alfredo ng mga tao, saka lamang niya napansing may mga werdong bagay sa lalaki. Isa na nga rito, ang kawalan ng emosyon ng lalaki sa mukha. Bigla-bigla na lamang sumusulpot. Higit sa lahat, walang nakakaalam kung saan ito nakatira. Nanatili lang si Lani sa kanilang bahay hanggang sa sumapit ang gabi. Kasama niya si Aling Gina sa bakuran habang sila ay nagluluto ng hapunan. Wala si Mang Dante at Alvin noong mga oras na yun. Hindi pa nakakauwi si Mang Dante habang si Alvin naman ay nasa galaan. Ay Diyos ko, itong kapatid mo. Alam nang delikado sa daan, may gumagala pa. Malilintikan talaga tong batang ito kapag nakauwi dito. Abala lang sa paghahalo ang ginang sa malaking kawali. Lalaki naman si Alvin, ma. Ang punteriya ng mga aswang, mga babae. Ay, huwag tayong pakakampante, anak. Traidor daw ang mga aswang, sabi ng matatanda. Paano ba malalaman kung aswang ang isang tao? Napaisip ang ginang. Umupo ito sa gilid ni Lani sa tapat ng pinto. Maging ang ginang din ay walang ideya sa mga palatandaan. Hindi rin naman kasi ito na-expose noon sa mga kwentong aswang dahil payapa nga ang kanilang barangay noon. Hindi ko rin alam, anak. Pero ang narinig ko sa matatanda, kapag ang aswang daw ay nagpapanggap na tao, hindi sila masyadong nagagalit. Kasi kapag nagagalit daw sila, doon daw lumalabas ang totoo nilang anyo. Ganun ba, ma? Ay bakit? May idea ka ba sa kung sino? Umiling-iling si Lani, pero ang totoo, pinanghihinalaan niya na rin si Alfredo. Lumipas ang mga sandali. Nakauwi na rin si Mang Dante at Alvin. Magkasama silang kumain noon, mga bandang 8:00 na. Meron silang pinag-usapang isang bagay na nagpalingon kay Mang Dante sa bintana. Napansin din naman iyon ni Aling Gina, kaya naman agad itong nagtanong. May problema ba, Dante? Para kasing may nakita akong dumaan sa labas ng bintana. Alvin, silipin mo nga kung sino yun. Napatigil sa pagmuya si Alvin. Kita rin sa mukha nito ang kaba, pero wala siyang magawa kundi sundin na lamang ang utos ng ama. Tumayo ang binata, dala ang tinidor. Dumungaw ito sa kanilang bintana. Umiling nang wala namang makita. Sigurado ka ba? Tingnan mo nga maigi, lumabas ka. Ano ka ba, Dante? Baka mamaya kung ano na yan, pinalabas mo pa. Ay nako, ako na nga lang. Napalunok ng laway ang dalagang si Lani noon. Ayaw man niyang sabihin, pero nararamdaman ni Lani na may masamang mangyayari. Lumabas si Mang Dante. Sinuyod niya ng tingin ang madilim nilang bakuran.
Tanging liwanag lamang ng buwan ang nagsisilbing ilaw. Sinuri din niya ang halaman sa paligid ng bahay pero wala naman. Nang papasok na sana siya sa loob ng bahay, nakita ng matanda ang anino mula sa taas ng kanilang bubungan. Hinila kaagad papasok ni Alvin ang kanyang ama nang mapansin din ang mga anino. Pa, anong meron? Walang lalayo. Dumikit lang kayo sa akin. Hindi makakalapit ang mga yan. Nilabas ni Mang Dante ang isang kulay gintong kwintas. Para itong barya pero may imahe ng mata sa gitna. Isasarado na sana nila ang pinto nang biglang bumaba ang nasa bubong. Hindi nila gaanong naanigan ang muka pero base sa sabog-sabog na buhok, maitim na balat, mga tunog na mula roon, masasabi nilang yun ay mga aswang. Ay naku naman, hindi lang pala isang aswang, Dante. Anong gagawin natin ngayon? Ay, kumalma ka lang. Sabi nang dumikit lang kayo sa akin eh. Nagsalita ang isang aswang, gumamit ng nakatatakot at malaking boses. Ibigay ninyo ang babae. Kailangan siya ng pinuno namin. Lakas loob namang sumagot si Mang Dante. Pasensya na kayo, pero hindi pwede. Humanap na lang kayo ng iba. Hindi ka ba nakakaintindi? Kailangan siya ng pinuno namin. Kailangan silang maikasal. Hindi ako papayag. Ako ang ama niya. Isa pa mga aswang kayo. Kahit kailan, hindi maaaring maging mag-asawa ang tao at mga aswang. Kung ayaw mo, mapipilitan kaming kunin siya ng persahan. Sige, magkakamatayin muna tayo. Nang aktong lalapit na ang aswang, pero nang mapansin nila ang kwintas, ay nagkaroon ng pag-aalinlangan ang mga iyon. Umalis na kayo! Kapag hindi ako lang magpigil, tingnan nyo lang! Wala akong pakialam kahit mga aswang kayo! Naglabas ng tunog ang mga aswang. Napalatandaan ng kanilang galit. Unti-unti silang umatras. Magsisisi kayo dahil di ninyo ibinigay ang gusto ng binuno namin! Magsisisi kayo! Parang mga dagang gumapang paalis ang mga aswang at tuluyan ang naglaho sa dilim. Nang makabuelo, agad na nagsisigaw si Aling Gina. Nabulabog naman ang kanilang kalapit na bahay. Noong mga sandaling yun, lahat ng naghahapunan ay nagsilabasan. Mga kalugar! Mga kalugar! Nandito ang mga aswang kanina! Balak nilang kunin ang anak kong si Lani! Sari-saring reaksyon ang narinig nila. Ang iba ay dumiretso ng sumbong sa barangay. Ang iba naman, nagsitago agad sa kanilang bahay. Nang malaman ng kapitan ang nangyari, agad silang inimbitan doon para magbigay ng salaysay. Pagkatapos ay pansamantala rin silang pinatuloy sa barangay. Tulala at takot pa rin si Lani kahit naligtas sila sa kanilang kinalalagyan. Hindi pa rin mawala sa utak niya ang eksena na kaharap ang aswang. Sa nangyaring yun, malinaw pa kay Lani na siya ang sadya ng aswang. Habang nagpapahinga sa opisina ng barangay, isang tanod ang tumawag kay Lani. Miss Lani, hinahanap ka ng foreigner sa labas. Hindi ko maintindihan basta narinig ko lang ang pangalan mo. Nagkatinginan ang mag-asawang Dante at Gina. Si Ivan? Anong ginagawa niya rito? Sasamahan kita, ate. Diyan lang naman sa tapat. May mga tanod naman. Kahit na. Hindi napigilan ni Lani ang nakababatang kapatid. Magkasama silang lumabas ng opisina at hinanap ang kano na naghihintay sa bukana ng barangay. Kitang-kita ang labis na pag-aalala sa mukha ng lalaking si Ivan. Nang lumapit ito, napayakap pa ito sa babae. "Oh, I'm glad you're safe. Oh my God." Ba't ka nandito? Our landlady told us
to stay inside our apartment. She said something bad happened in Barangay Dos. She mentioned about the aswang, so I panicked and... Relaxed, okay? I'm okay now. Oh, sorry. I didn't know that you're in danger. That's okay. It's not your fault. The most important is I'm safe. No need to worry. Muling niyakap ni Ivan ang babae habang bahagya pa itong naiyak. Tila nakornihan naman si Alvin sa kanyang nakikita. Kung makasta naman akala mo talaga boyfriend. Nang maging kalmado si Ivan, sinamahan na lamang sila nito sa loob. Ito rin ang nagdala sa kanila ng pagkain. Hanggang sa sumapit ang kinaumagahan, hindi sila iniwan ng kano. Oh, maaari na kayong bumalik sa inyong mga bahay. Kapag may nangyayaring masama, huwag kayong mag-aatubiling tumawag dito sa barangay. Maraming salamat po, Kapitan. Lumabas nga ng barangay ang magkakapamilya. Parang ayaw pa nilang umuwi sa bahay nila. Nagdulot kasi sa kanila ng matinding trauma ang nangyari. If you don't want to go back, I'm willing to help you guys. I have unit in Barangay 3. That's vacant for almost 1 month now. Pwede niyong gamitin yung aking unit to own. Nakakahiya. I mean, that's too much. Besides, our safety is not your obligation. But I want to help. I want you guys to be safe. It makes me crazy thinking that aswang may hurt you. Wani ayoko ng ganun. Tumango ang mag-asawang Dante at Gina. Kahit nahihiya sila sa kano, aminado rin naman sila na delikado pang bumalik sila sa kanilang bahay. We accept your offer, but this is not free. We will pay you if the aswang is gone and we save all. No problem. So we can go now? Nagsimula na silang maglakad para pumunta sa apartment. Naroon kasi ang susi na sinasabi ng kano na apartment. Habang sila ay naglalakad, kumpula naman ang mga tao na kanilang natatanaw sa malapit sa tulay. Hindi nila napigilang lumapit doon. Pagsilip nila, nagkakagulo ang mga tao. Nanlaki ang mga mata ni Lani nang mapansin ang pamilyar na muka ng nakahandusay sa gilid. Duguan, may malaking hiwa sa liig at wakwak ang tiyan. Napatakip na lamang sa bibig si Lani habang pinagmamasdan ang katawan nang wala ng buhay na si Alfredo. Lahat ng hinala niya ay naglaho na lamang na parang bula. Bigla siyang nakonsensya dahil ang pinagbintangan niyang aswang ay isa lamang palang normal at werdong tao. Ate, di ba si Alfredo yan? Hindi makapagsalita ng babae dahil sa labis na pagkabigla. Akala ko isa siya sa mga aswang. Remember that night in beach? Siya yung lalaking nakita ko. He told me that the group of aswang will purge the Barangay Dos. And he told me that siya yung leader ng aswang group. Hindi ako naniwala because akala ko kasi he's just making fun of me. But Alfredo is dead now. Hindi siya aswang. Nanginig pa ang boses ng dalaga habang nagsasalita. Kahit ang iba ay hindi rin mapinta ang muka habang pinagmamasdan si Alfredo. Bago pa magtanghali ay dinala sila ni Ivan sa kabilang barangay. Isang bakanting bahay ang nakatirik sa di kalayuan na kanilang pinuntahan. May ilang kabahayan din naman na malapit doon, pero bakante rin naman. Sigurado ka ba dito pa? Kahit tirik ang araw, nakakatakot tumira dito. Paano pa kaya kung gabi? Wag ka nga munang umangal. Dapat nga magpasalamat ka kasi may nagmagandang loob na patuloyin tayo. Manahimik ka nga muna, Alvin.
Buti di ka naintindihan kasi nakakaya ang sinasabi mo. Bumuntong hininga na lamang si Alvin. Hindi na siya nakipagtalo pa kahit masama talaga ang pakiramdam niya sa lugar na yun. Okay, kailangan nating maglinis para makapagpahinga kayo. Napangiti pa ang kano. Kitang-kita sa mukha nito ang kasiyahan, pero ganun pa man, hindi pa rin ito nakuha ang boto ni Alvin. Buong akala na magpamilya ay ligtas na sila sa unit na sinasabi ng dayuhang si Ivan. Ngunit nang sumapit ang gabi, nakaramdam sila ng pagkaluskus sa labas. May mga yabag ng paa na parabang tumatakbo at tumatapak sa mga tuyong dahon. Isinarado ni Mang Danting maigi ang pintuan at maging ang mga bintana sa baba at sa taas. Doong mga sandaling yun, umalis si Ivan. Hindi pa nakababalik hanggang sumapit nga ang gabi. Kabadong-kabado na sila dahil mas delikado pa pala ang buhay nila sa bahay na yun. Wala kasi mga tao na maaari nilang mahinga ng tulong. Para bang nagsisisi si Dante na pumayag sa alok ng kano na iyon. Nasaan na ba yung Amerikanong hilaw na yan? Sabi niya kaninang hapon, kukuha lang siya ng pagkain. Gabi na, wala pa rin. May mga umaali-aligid na sa bahay natin. Tapos, wala tayong magawa. Kumalma ka nga, Alvin. Wala namang magagawa yung pagmamaktil mo eh. Yan kasi napapala kapag masyado kayo nagtitiwala na hindi niyo naman kilala. Sa halip na makatulong, naging abala pa. Alvin, kino-question mo ba ang desisyon ko? Hinawakan ni Aling Gina ang asawa sa balikat para pakalmahin ito. Medyo nainis na rin si Mang Dante dahil sa ingay ng bunganga ni Alvin. Sumilip na lamang si Mang Dante sa labas, gumamit ng maliit na siwang sa bintana. Wala naman siyang nakitang tao sa labas, pero masama pa rin ang pakiramdam niya. Kahit wala silang nakikita roon, alam nilang may mga naghihintay sa kanilang paglabas. Lade anak, suotin mo nga itong kwintas na ito. Total, ikaw ang pakay nila. Kailangan mo ng pangontra para hindi ka nila mahawakan. Agad na isinuot ni Lani ang kwintas. Hinawakan pa niya ang pendant at sandaling nagdasal habang nakapikit. Pa, kaya ba nating lumabas? Hindi pa pwede. Palagay ko naghihintay din sila sa labas. Alam yata nilang may pangontra tayo. Maghintay na lang muna tayong bumalik si Ivan. Yun ang kinababahala ko eh. Baka napahamak na si Ivan habang nasa daan siya. Huwag kang mag-isip ng ganyan, anak. Ang mga kano, bumabalik talaga yan. Alam mo yung I shall return? Ganon. Si mama naman, dinamay pa yun. Hindi naman si MacArthur yun eh. Huwag nga kayo maingay dyan. Shh! Nakita ni Mang Dante ang imahe ng lalaki sa labas. Napanatag ang kalooban nito nang makita si Ivan na paparating. May mga dala itong plastic. Dandyan na si Ivan. Tila kuminang naman ang mata ni Lani sa kanyang narinig noong mga sandaling yun. Bayani ang tingin niya kay Ivan. Baya-maya pa'y nakarinig na sila ng sunod-sunod na katok. Lumapit si Mang Dante roon at hinawakan ang walis tambo. Aryo Ivan! Yeah, it's me. Open the door. I have something for you guys. Agad na binuksan ni Mang Dante ang pintuan. Bumungad sa kanila ang binata ng may dalang pagkain. I'm sorry guys, I'm very late. Something happened in my apartment. By the way, maaari na tayong kumain. Alam ko si Lani ay gutom na. Thank you so much, Ivan. But, do you notice something weird outside? Like, some men surrounding this house. Nagsalubong ang kilay ng dayuhan at napaisip saglit. There is none. Why? We thought that aswang is here. Tila ba nataranta ang binatang si Ivan? Tumingin-tingin ito sa labas sandali, pero hinila pa rin ni Lani papasok sa loob ng bahay. Aswang is here? Don't worry, I'm here too.
Calm down, Ivan. Let's eat first together. Nagsimula na rin silang kumain sa hapagkainan habang sila ay nag-uusap-usap ng mga sandaling yun. Tahimik lang si Alvin na inoobserbahan ang binatang si Ivan. Hindi maipaliwanag ni Alvin kung bakit parang may nararamdaman siyang kakaiba sa lalaki. Ngunit hindi niya lang matukoy ng mga oras na yon. Alvin, bakit ayaw mong tikman ang dalang pagkain ni Ivan? Nagtutubig na lang muna ako. Baka mamaya may inilagay pang kakaibang lalaki niya sa pagkain na yan. Napatingin sa kanya si Ivan na parabang nauunawaan nito ang kanyang sinasabi. Medyo nag-iba kasi ang reaksyon ng kano. Alvin naman, yung bibig mo nga. Pasalamat ka at hindi ka naiintindihan ng tao. Ugali mo, ha? Nagkibit-balikat na lamang si Alvin sa sinabi ng ina. Nagpatuloy sila sa pagkain at kwentuhan. Hindi pa rin mapalagay si Alvin sa mga sandaling yun. Pakiramdam niya, talagang may dapat siyang malaman sa lalaki. Hanggang sa napansin nga ni Alvin ang mga gasgas sa bandang kaliwang braso ng binata. Napasinggit naman ang mata ni Alvin nang makita ang mga iyon. Napaisip si Alvin, batid niyang hindi ba sa simpleng gasgas lamang iyon, kaya naman naisipan niyang sumabad sa usapan ni Lani at Ivan. Excuse me, Ivan. Where did you get that? Ang gas-gas in your arms. I mean the wands. Napatigil si Ivan sa pagsasalita. Naging seryoso muli ang mukha nito. Nakitaan ni Alvin ng pagkataranta ang lalaki. This, like I said, something happened in my apartment. A while ago? Yeah. So, bakit why your wound is okay and dried up? Sandaling hindi nakapagsalita si Ivan. Tila ba hindi nito alam ang kanyang sasabihin. Ano na namang ginawa mo, ha, Alvin? Hayaan mo na siya, Gina. Napansin ni Alvin na parang naiintindihan ni Mang Dante ang kanyang ginagawa. Kaya naman, ipinagpatuloy niya ang pagtatanong habang si Lani naman ay natahimik na lamang. Will you please tell us why? I don't know. What are you trying to point out? My pointing out is, are you honest with us? Honest? What? If you're honest, hold my ate in hands. Ano ka ba, Alvin? Tumigil ka na nga. Hayaan mo siya, Lani. Okay, I'll do that. Ngumiti na lamang si Ivan. Pagkahawak nito sa kamay ni Lani, ay bigla agad nitong binawi ang kamay na parabang napaso o nakuryente ang lalaki. Agad naman siyang napatayo at hinila si Lani palapit sa kanila. Oh, what happened? Are you aswang? Nakita na lamang nila na namula ang mata ni Ivan. Sumilay ang galit na mukha nito. Huli ka, Balbon! Walang hiya kang foreigner ka? Aswang ka pala! Pinaikot-ikot mo kami! Ivan, anong ibig sabihin nito? Aswang siya, anak. Ang pangontra na pinasuot ko sa'yo ay pangontra para hindi ka mahawakan ng aswang. Dahil nga napapaso sila kapag suot mo ang kwintas na yan. Dahil nahuli niyo rin ako, sisimulan ko na ang karahasan ko. Walang hiya ka? Marunong ka pala mag-Tagalog eh. Kaya pala pangtanga yung English mo. Hindi ka naman pala Amerikano, no? Amerikano ako, pero dito ako lumaki sa Pinas. Pero ano bang koneksyon nun sa magiging kamatayan nyo ngayon? Mabuti pa, ibigay nyo na lang sa akin si Lani. Magpapakasal kaming dalawa. Manloloko, manigas ka. Hindi ako sasama sa'yo. Kung ganon, edi pasensyahan tayo! Humiyaw ng malakas si Ivan para tawagin ang iba pang aswang na nasa paligid lang din. Mga ilang sandali lang ay naramdaman na lamang nila
na may mga nasa harapan na ng bahay. Nandito kaming lahat. Handa kaming maghapunan. Pero siyempre, hindi namin gagalawin si Lani. Magiging asawa ko yan. Magiging asawa mo mukha mo! Patuli ka muna! Biglang humarap si Lani papunta sa likuran ni Mang Dante. Diyan lang kayo sa likuran. Total hindi naman sila makakalapit sa akin. Sinunod nila ang sinabi ng babae. Atras sila ng atras hanggang sa mapadikit sila sa gilid ng bintana. Laking gulat nila nang mabasag ang bintana at may pumasok ng kamay. Naabot ng kamay ang leeg ni Mang Dante. Walang ibang choice si Alvin kundi kagatin ang kamay na yun kahit mabaho at marumi. Pwe! Ang alat! Sinubukang lumapit ni Iban sa kanila, ngunit hindi nito nagawa. Unti-unti nang naggalit si Iban. Hindi na ako natutuwa. Pasensya ka na, Lani. Pero mukhang kailangan na rin kitang isama sa hapunan. Binuhat ni Iban ang isang upuan. Ibabato sana nito ang upuan sa babae nang biglang magkagulo naman sa labas. Kasabay din noon, nawala ng malay si Mang Dante at Aling Gina. Tumalab na ang pampatulog na inilagay ni Iban sa pagkain. Si Alvin lang ang gising at si Lani. Hindi tinablan dahil sa pangontra. Pasensya ka na rin, pero dumating na ang mga kabrad ko! Narinig na lamang ni Iban sa labas ang putukan. Pagtingin niya rito, nag-atrasa na ang mga kasama niyang aswang. Sino ang mga yon? Brotherhood! Brotherhood? May fraternity ka? Oo ate, huwag kang maingay kay mama at papa ha. Tulog naman sila eh. Nasa aktong aatake si Iban kay Alvin nang biglang pumasok ang isang lalaki na may dalang sumpak. Binira nito si Iban, tinamaan naman iyon sa likuran. Napadapa si Iban pero nagawa pa rin naman itong makatakbo palabas ng bintanang basag. Miko, salamat! Oo naman Alvin, ayan na oh. Rumesponde na kami. Lakad mo ko sa atin mo ha. Oo naman. Siniko nila ni si Alvin kaya muntikan na itong matumba. Samantala, hinabol naman ng ibang kasama ni Alvin ang mga nakatakas na aswang. Buti na lang talaga. Nakasalubong natin si Miko kanina. Kung hindi, yari tayo. Siya ba yung naglalako ng saging kanina? Tumangulang si Alvin at inasikaso ang kanyang mga magulang. Isinandal nila sa pader ang dalawang matanda. Tinulungan din sila ng ibang pang kasama ni Alvin para buhatin si Mang Dante at Aling Gina. Nang masigurong nakaalis na ang mga aswang, umalis na rin sila sa lugar na yun. Bumalik sila ng barangay, saka naman nagkamalay ang dalawang matanda. Nagbigay naman ng salaysay si Lani at Alvin, pinagtibay naman ito ng ilang pang miyembro ng kapatiran. Nagkaroon ng pagroronda ng mga tanod pero wala silang nakita. Pero base sa leader ng kapatiran ni Alvin na si Miko, halos lahat ng aswang ay nagawa nilang patamaan kaya siguradong wala na raw na mabubuhay sa mga iyon. Sumapit ang umaga. Sumapit ang umaga. Hindi pa rin makapaniwala si Lani sa lahat ng nangyari. Hindi niya inakala na ang lalaking nagugustuhan niya ay isa palang aswang. Hindi niya inakala na pwede rin palang maging aswang ang isang Amerikano. Pero base sa iba, baka naging biktima lang din daw ng yanggaw ang dayuhang si Iban. Maya-maya uuwi na tayo sa atin kapag nagkaroon ng update sa paghahanap sa mga aswang. Tumangulang si Lani. Ligtas na tayo anak. Kalimutan mo na si Iban. Magpasalamat ka na lang dahil nalaman ka agad natin kung ano siya. Diyakap na lamang ni Mang Dante ang anak na si Lani. Mga bandang 8:00 ng umaga, nakabalik na rin ang mga tanod na rumuronda.
natagpuan nila ang grupo ng mga baboy ramo sa gubat na may tama ng bala. Hinala ng iba na yun ang mga aswang. Tinipon ang mga baboy ramo at sinunog. Makalipas ang 1 linggo, muling bumalik ang kapayapaan sa Barangay 2. Itinuon na lang din ni Lani ang sarili sa paghahanap ng trabaho sa bayan habang si Alvin naman tamang tinda lang ng banana Q. Sa karanasang yun ay natutunan ng dalaga na hindi pala lahat ng mukhang matitino ay mabubuti. May iba rin palang nag-aanyong mabuti para makapanloko. Mula noon, naging mabusisi na si Lani sa lahat ng lalaking kanyang makakaharap. Para sa kanya, mas mainam ng hindi gwapo, basta hindi lang aswang.